Bakit natin nilagyan ng switch dito? Kasi nga, preparation po yan kung tayo pa ay mag-i-extend. Maibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po maibigan ay ipapakita ko lamang po sa inyo yung pong setup namin sa amin pong mga client na gamit namin ay naka PPPoE server ho kami na Microtech ho yung gamit natin. Kung kayo po baguhan pa lamang, syempre mas maganda to sa mga beginners pa lamang kasi sa mga expert, medyo hindi na sila interesado nito, no? Kung mayroon man tayong mga viewers na mga expert po dyan, mag-add lamang po kayo ng komento sa atin po comment section ng idea para po nang sa ganun makabahagi naman po kayo ng dagdag kaalaman po. Nga pala, itong blue lines is yan po yung UTP cable natin. Yung red lines naman, yan po yung fiber cable mga kaibigan. Okay, so ito yung modem mga kaibigan or yung pinagkukunan ho natin ng internet. Halimbawa, meron po tayong 600 Mbps plan. So, pwede po natin gamitin yan na i-business. Tapos, kukunin natin yan. So, insert natin yan dito sa Microtech na naka PPPoE mga kaibigan. Naka PPPoE setup. So, ito po yung server ho natin. Again, galing sa ISP, sa router natin, papunta dito sa atin pong server na naka PPPoE. Okay, so tapos halimbawa lamang mga kaibigan yung LAN 1 nasa taas, yan po yung ISP niya. So, dyan po natin ilalagay kung saan po natin na configure, okay? Tapos ito namang PPPoE, halimbawa ito yung LAN 2, port 2. So, dyan natin ilalagay yung UTP cable papunta sa MediaCon. So, ginawa natin setup na ito kasi malayo po yung client natin. Palagi lamang natin nasa 500 meters away. So, gamitin na natin yung fiber optic cable mga kaibigan. Kasi kung UTP cable po yan, hindi po yan naabot. Mawawala na po yung internet natin. So, kaya gamitan na ho natin ng MediaCon to MediaCon. Kung hindi nyo po alam paano mag splicing ng fiber optic cable, paano mag setup, meron po tayong link sa baba ho ng ating video. Sa ating pong description mga kaibigan. I-click lamang po ninyo dyan at puntahan nyo lamang po. Okay, so papunta yan dun sa kabilang MediaCon. Kung A ang MediaCon na ito, dapat B dito mga kaibigan. Tapos, ang labas naman dito is UTP cable papuntang switch. So, dapat may switch ho tayo kapag mag-e-extend pa po tayo ng atin pong internet sa ibang client. Pero kung hindi na po kayo mag-extend, halimbawa isang client lamang ang inyong bigyan o mabibigyan ng internet, hindi na po tayo gagamit ng switch. Paliwanag ko lang mamaya. So, kailangan natin ng switch para ma-deliver natin yung internet dun sa router ng ating client. Ang router na ito mga kaibigan ay meron po siyang settings o features na naka PPPoE. So, gumamit po kayo ng router na meron pong PPPoE na setup. Galing sa switch, papunta sa router na ibibigay natin sa client natin. So, dito natin siya i-set up. Dito natin i-insert yung username at saka password. So, saan galing yung username at saka password? Dito po yan mga kaibigan sa server ho natin. So, dito po yan sa server natin. Makikita yan sa pag nag-set ho tayo ng client natin na bandwidth mga kaibigan sa secrets or secret. Nandyan po yan sa PPoE. Nasa loob po ng admin. Okay, so balik tayo. Dito sa mga kaibigan, pag mag-set ho tayo ng bandwidth, halimbawa, yung first client natin ito, yung first client natin, ang kukunin lamang nila is 5 Mbps. So, is-set natin dito. Or, magsiset na po tayo dito pag nag-configure ho tayo. So, kung itatanong niyo paano mag-configure ng naka-PPPoE, meron din po tayong link sa baba, mga kaibigan. I-click nyo lamang po.
So, iset natin sa secrets ng 5 Mbps. So, ito yun. Sa secret po natin makikita mga kaibigan dun po sa Microtech kapag na-open po natin yun through Winbox, kasi gagamit tayo ng Winbox. Isiset nyo dyan, halimbawa user is client 1 /5 MB para meron po tayo makitang hindi ho tayo maguguluhan sa next client ho natin. So client 1, 5 MB, yung password simple lamang, yung hindi natin agad malilimutan. Okay, halimbawa 1, 2, 3, 4. So, pag set natin yan mga kaibigan sa PPPoE settings ng router na ito, automatic na makakapagbigay tayo ng 5 Mbps. Limit lang siya sa 5 Mbps. Hindi po yan susobra. Okay? Basta okay lang yung natin, yung main internet natin, yung ISP natin. Hindi po yan susobra ng 5 Mbps kasi naset natin siya as 5 Mbps. Yung bandwidth na ibibigay natin sa client. Ang tanong, kung hindi ba natin siya lagyan ng username at saka password, hindi ba tayo makakapagbigay ng internet sa client? Syempre hindi, kasi na-manage na po yan dito sa atin pong server na ito. Hindi po yan lalabas kusa yung internet dito kapag wala pong username at saka password kasi naka-PPPoE po yan. So, kailangan ang username at saka password dito. Tanong naman, paano pag ang client ay nireset yung router natin? So, yun bang internet ho natin ay kung ano yung nasa main natin, yun dun yung makukuha ng client? Hindi po maibigan again. Kasi pag na-reset po nila itong router na to, so, mabablock na yung internet. Kasi nabago po yung setup. Hindi na po siya naka-PPPoE. Kailangan siyang i-set up again para magkaroon sila ng internet. Kaya nga safety yung atin pong internet na bini-business kasi hindi po yan hindi po yan malalaman or hindi po yan masiset ng client basta-basta. Maliban na lamang kung alam nila yung user at saka password. Now, pag gusto naman natin na mag-extend pa, kasi ito yung ginawa namin na setup sa amin pong mga client or sa akin pong mga piso wifi. Kung gusto nyo na mag-extend, halimbawa, andito po yan mga kaibigan, 1 kilometer yung layo ng isa pang client. So, ang gagawin lang natin, dito sa switch, lagay tayo dyan ng LAN cable papuntang MediaCon. So, from A, then B, siyempre A na lang po tayo dito. MediaCon A. Giga o non-giga, pwede po maibigan. Tapos, linyahan natin dyan ng fiber cable kasi nga 1 kilometer away po yan. Isa pang fiber optic cable, papunta dito sa next client natin, pangalawang client, andyan. Ganun pa din yung setup. Papunta sa MediaCon B. So, si MediaCon naman, lagyan natin ng UTP cable papuntang switch. Eto mga kaibigan, papuntang switch. Tapos, papuntang router ni client 2. Bakit natin nilagyan ng switch dito? Kasi nga, preparation po yan kung tayo pa ay mag-i-extend ng isa pang client. Halimbawa, meron pang client sa unahan. So, yan yung gagamitin natin, yung switch. Pero kung nakita mo naman na wala ka ng client sa unahan, wag mo nang gamitin yung switch hub mga kaibigan. Diretso na po tayo dito sa router natin. Galing dito sa MediaCon. Okay? So, yung purpose lamang ng switch natin mga kaibigan para maging bridge siya, para maging tulay sa iba pang mga client. So, dito sa router 2, or dito sa client natin na pangalawa, meron din siyang username at saka password. Kanina, 5 Mbps. So, ngayon naman, halimbawa, si client 2 gusto niya ng 10 Mbps. So, iset natin siya dito sa server natin. Dito po, kaibigan, na 10 Mbps lang yung makukuha niya. So, halimbawa, yung username na set natin is client 2, 10 MB. Tapos, password is 1234. So, ayan, mga kaibigan, yung matatanggap nila is nasa 9 Mbps at hindi po yan
sasagad sa 10 Mbps. Pero hindi po yan bababa ng 8 Mbps. Basta okay lang po yung internet, mga kaibigan. Okay? So, ganun lamang po kasimple yung pag-set up po na naka-PPPoE server. Maganda kasi siya kasi na-manage natin yung atin pong plan na 600 Mbps. Okay, so 600 Mbps to. Tapos yung total bandwidth na kukunin natin doon sa ISP natin, gawin na din natin 600 Mbps. Maliban na lamang kung sa modem ho natin or ISP ho natin ay meron pa tayong lalagyan dyan ng ibang linya, maglalagay tayo ng switch dito. Tapos gawin na lang natin na 300 Mbps ang total bandwidth natin kukunin. Tapos ang pangalawa naman na Microtech is 300. Ganun yung ating gagawin, mga kaibigan. Pero kung isang linyada lang naman, kunin na natin lahat 600 Mbps. So, mamanage na po natin dito sa Microtech ho natin na naka-PPPoE, mga kaibigan. Okay? So, ulit, ayan po yung kabuuan niya. Yan po yung diagram natin. From ISP, papunta sa Microtech na naka-PPPoE server. Papunta sa MediaCon to MediaCon kung malayo na. Pero kung malapit lang yung client niyo nasa 50 meters, gamitin niyo na lamang ay ang UTP cable. So hindi na kayo gagamit ng MediaCon. Okay, mga kaibigan? Tapos gagamit tayo ng switch kapag mag-i-extend tayo ng iba pang client. Medyo malayo, gagamit tayo ng fiber optic cable. Paano, mga kaibigan, kapag hindi ho tayo naka-PPPoE server? Pwede po ba yun? Pwede, mga kaibigan. So, hindi na ho tayo gagamit pa ng Microtech. Diretso na po tayo sa ISP. Tapos, itatapon na po natin diretso dito sa MediaCon, papunta po doon sa client natin. Gagamit pa din tayo ng switch. Yun lang, hindi siya naka-PPPoE. So, kung ano yung lakas ng internet na nasa inyo, yun din yung makukuha nila. Halimbawa, 300 Mbps yung nakukuha nating speed. Dito sa client natin, ganun din yung makukuha nila. Maliban na lamang kung isi-set natin itong router. Kasi meron ding mga router na nasi-set natin, mga kaibigan, into na manage natin. Halimbawa, 5 Mbps. Pero yun nga lang, kapag i-reset ng client, automatic mababago po yung speed ng internet. Makuha nila yung speed natin sa main natin. Pati din yung client to, ganun din yung makukuha nila. Tapos, kung marami kang client, marami kang mga gadgets na ginagamit sa main, so yun yung dahilan na madaling mag-lag yung atin pong internet na plan. Kaya much better na naka-bandwidth manage po tayo, mga kaibigan. Naka-PPPoE server ho tayo. Para nang sa ganun, ma-designate natin ng tama, 'di ba, yung atin pong internet. Para po sa 600 Mbps, kung meron po tayong client na 100, tapos 10 Mbps each. So, ilan yan? O 5 Mbps each. So kaya ng 100 client, tama ba? 100 client, tama siguro, no? Times natin sa 100 times 5 is 500, tama ba? 500 Mbps. So, yun yung madidesignate natin ng insakto. At maiiwasan natin yung paglalag ng atin pong system, internet, mga kaibigan. So, kung tayo po gagamit ng PPPoE server, mas higher specs, mas mabuti, mas maigi. Pero kung yung kaya lang natin is, budget natin is nasa mababa, halimbawa, Microtech Hoplite, kasi gumagamit din po ako niyan, okay na yan. Kasi yung Hex, yung client ko sa Hex is nasa, kaunti lang naman, 12, pero kaya naman niya na dalhin yung 12 clients natin. Kasama na doon yung piso Wi-Fi. So, yun lang, mga kaibigan, yung akin pong ibabahagi po sa inyo. Yung setup na ganito, kung gusto niyo po mag-business sa inyo pong lugar, ganito lamang po yung ginagawa. Yun naman pong iba is naka-OLT na sila, hindi na po gumagamit ng MediaCon to MediaCon, pero hindi ko pa kabisado yun, mga kaibigan. Kasi wala pa ho tayong budget na gusto kong bumili ng nung gadget na para sa OLT, pero hindi ko pa kaya sa budget, no? Kasi may ibang babudgetan pa ho tayo. Maliban lang siguro kung may mag-sponsor ho sa atin.
So mga kaibigan, kung gusto nyo pong manalo ng mga Piso Wi-Fi parts, meron po tayong mga paraffle every week or every month. Depende po yan sa panahon mga kaibigan. Baka po kayo po ay isa sa mga mananalo ng atin pong mga parts na ating ibibigay or license na ibibigay ng libre. Ang gawin nyo lamang po, tumambay lamang po kayo sa atin pong YouTube channel. Mag-like lamang po kayo ng videos, mag-hit ng ating notification bell para ma-notify ho tayo. At isa sa pinaka-importante din, para naman ay gaganahan tayo mga kaibigan na magbigay ng iba pang tutorial, kahit po ay share nyo lamang po yung video natin. I-share nyo po sa inyong timeline o sa iba po ninyong kakilala. Nang sa ganun ay madagdagan naman po yung atin pong mga viewers at saka subscribers. So yun naman po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.